Kuya Arnel, kanina nga dun sa ugnayan namin kay Sir David, may nabanggit din siya na meron daw mga nag-aabang dun sa mga Pilipino na gusto mag-cross country kaya nagbigay din sila ng impormasyon sa DMW ukol dito. May mga balita ka ba gano'n na nalalaman na meron ng mga kumakagat dito dahil sa takot din nila na baka maiwan dyan sa Lebanon? Marami rin po siguro kasi matagal na rin po talaga yan, hindi pa rin pumuputok ang giyera. May mga ganyan na rin po talaga na yung Hmm, mga okey. puwedeng nakabakasyon Hmm, kukuhanin po nila, puwedeng hmm, mag-cross country. Puwede mm, po talaga yun. okey. Sige, Lalo na so may offer yun, may mga parang offer yun yata. Halimbawa pagka pumunta ka ro'n meron kang 50,000. hmm, So, marami po talagang kakagat po nun. oo, bakit para saan yung offer, trabaho din kumbaga? Parang gano'n po, trabaho rin po, parang lilipat lang tapos parang bibigyan kayo ng pocket money, parang may mga gano'n Oo, po. pero yun hindi ka sigurado kung saan ka hahantong, kung human trafficking yun? Opo, opo, hindi niyo po alam kung saan po talaga 'yun. Sige. Delikado rin po 'yun. Okay, Arnel, ganito, sa ating panayam na ito magiging daan din para kami tumawag sa kinaukulan sa Pilipinas para matulungan kayo diyan. Ano ngayon ang iyong panawagan? Baka ang nanay mo o baka ang tatay mo nanonood sa atin dito sa mga ito yung dahilan mo kung ba't ka nandyan. Ba't ka ba nandyan, di ba? Para sa mga anak mo. Sigurado ako. Opo. So, yung mga anak mo ba, hindi, nakakausap mo, hindi ka naman sinasabi, hinihikayat ka na tao na mag-ingat ka, umuwi ka na daddy, umuwi ka na papa. Anong mga mensahe sa'yo? Naku, araw-araw nga po, eh. Kaya araw-araw po nila sinasabi talaga na dapat umuwi na po. Sabi ko nga, kung puwede lang po talaga Mm, na mm, makasakay ng eroplano ngayon oras na 'to, mm. talaga pong aalis na kasi po naka-ready na po yung mga maleta ko, eh. Oo, oo. Naintindihan namin yung hirap ng sitwasyon diyan bilang ama at bilang isang manggagawang Pilipino. Sige, so ano ang iyong panawagan ngayon sa Migrant Workers Department, sa OWA, sa DFA at maging sa Pangulong Marcos? Ah, Maraming salamat po, Sir Ted. Ang panawagan lang po naming lahat dito, sana po mapabilis po talaga yung paglikas namin ng mga nag-aantay po ng repatriation. Hindi rin po talaga namin alam kung kailan po rin matatapos yung mga clearance namin. Wala naman po kaming kahit naman po tumawag kami ng paulit-ulit. Hindi naman po namin malalaman kung kailan. Sasabihin nila natatawagan, pero hanggang kailan po, pag wala na po kaming trabaho, mahihinto na po kami, hindi na rin po namin, pwede naman po talaga kami pumunta ng shelter. Maghihintay pa rin po kami. Kaya sana naman po mapabilis yung pag-alis namin dito dahil sa nangyayari ngayon na talaga pong marami na rin po nasasaktan at mga namamatay. At hindi na rin po namin alam Mm, kung ano po yung kasiguraduhan ng buhay mm, namin. Kasi mahirap na rin pong matulog. mm. Baka kinabukasan, di na rin po kami magising. Oo, Sana po mapabilis ang paglikas namin lahat dito. kulang sa tulog itong si Arnel. Ano mensahe mo sa mga anak mo kung sakasakaling nanonood sa atin, nakikinig ngayon sa atin? Ano mga pangalan nila? Andrea Lynn, Adrian, saka Andre po. O babae ito ang panganay mo? Opo. Oo, sige. Anong mensahe mo sa Galing po mga... sa DFA kahapon. Oh, Siya po yung nagpasa rin po siya ng na maripat po talaga ako. Nagpunta po sila doon. tutulungan nyo na. Oo, sige. Opo. Anong mensahe mo sa kanyang, sa mga anak mo? Sa mga anak ko, wag naman silang mag-alala sa akin. Nasa maayos naman akong sitwasyon na sana makauwi na rin po ako sa lalong madaling panahon. Yun na lang po ang wag po na sila mag-alala. Hindi Mm. po talaga natin malalaman kung ano po yung mga susunod na mangyari at manalangin lang pa araw-araw sa Ama, sa Diyos at Mm. makakauwi rin po kami. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.